Dumako na tayo sa dermis. Ito ay binubuo ng mga nerves at ito ay isang uri ng connective tissue na kung saan dito makikita ang sweat glands, hair follicles at mga nerves. Meron itong fibers na may dalawang uri ng protein. Ito ang collagen na nagbibigay ng suporta at elastin na nagbibigay ng elasticity. Ang mga ito ay nabubuo sa isang cell na tinatawag na fibroblast. Ang dermis ay may dalawang uri ng layer. Ang papillary layer na tumutulong sa nutrient supply at pagpapanatili ng temperatura sa katawan o thermoregulation. At ang reticular layer naman ay tumutulong sa pagpapatibay ng balat. Bago tayo dumako sa panghuling layer ng balat, talakayin muna natin ang peklat. Kadalasan, kapag ang epidermis layer lang ang nasusugatan, maaring ito ay maghilom agad at hindi mag-iiwan ng peklat. Pero kapag ito ay malalim na sugat at umabot sa dermis layer ng balat, maaari itong mag-iwan ng peklat at ito ay may iba't ibang itsura depende sa parte ng katawan. Pag naghihilom na ang sugat, ang itsura nito ay hindi katulad na ng dati. Dahil ang fibroblast ay bumubuo ng collagen para takpan ng sugat. Hindi ito sumusunod sa orihinal na itsura ng napinsalang balat. At maaaring ito ay less elastic na ang ibig sabihin ay hindi ito maiuunat pansamantala habang naghihilom. May ibang pagkakataon na ang pagpoproduce sa collagen ay sumusobra kahit naghihilom na ang sugat, kaya nagkakaroon ng keloid, sanhi ng sobrang pagpoproduce ng collagen. At ang huling layer ng balat ay ang hypodermis na tinagurian ding subcutaneous tissue. Ito rin ay vascular na naglalaman ng blood vessels katulad ng dermis. Nasa ilalim ito ng dermis at ito ay nakakonekta sa bone at muscle tissue. Naglalaman ito ng adipose tissue na nag-iimbak o naglalaman ng fat tissue na ang pangunahing gamit ay insulation, na ang ibig sabihin ay pinapanatili nito ang tamang temperatura sa katawan. Bukod sa layers ng balat, may mga accessories na parte ng integumentary system. Isa dyan ay ang sweat glands na mahalaga din sa pagbabalanse ng temperatura sa katawan. Halimbawa ay kung tayo ay naiinitan, ito ay nagdadilate o paluluwagin ng blood vessels para pakawalan ng init sa labas ng katawan. At kung tayo ay giniginaw, pahihigpitin o ipapakonstrict nito ang blood vessels para mapanatili ang init sa katawan. Pangalawa naman ay ang sebaceous gland na nagpo-produce ng oil sa balat at tumutulong itong maging waterproof ang buhok at ang balat. Ang hair follicle naman ay nasa dermis layer na binubuo rin ng keratin na nagmumultiply at nagmamitosis na magiging sanhi ng paghaba at paglago ng buhok. Ang kuko naman ay isa ring parte ng integumentary system. Ang base ng kuko o ang lunula o yung parang hugis kalahating buwan ay parte ng epidermis. At ang pangkalahatan ng kuko ay binubuo ng dead keratinocytes. At ang nail root naman ay binubuo ng keratin na nagmamitosis na ang dahilan ng paghaba ng kuko. Oh, heto muna ang munting pagsusulit. Yan ang kabuuan ng integumentary system. Sa susunod na kabanata ay ang skeletal system.